Good morning sa atin lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Ayan, araw na naman po ng mission natin mga kababayan. Sa araw na ito, i-update ko po kayo about po kay Hazel. Siya po yung batang nagkaroon ng malaking bukol sa mukha at siya yung ipinanawagan din ng inyong lingkod. At ako'y magpapasalamat ngayon pa lang dahil sa panawagan ko nga po ay napakabilis ang tugon, lalong-lalo na doon sa mga naunang nagpadala ng kanilang tulong pinansyal. At ngayon mga kababayan, dahil ilang buwan po or alos 2 buwan na hindi natin siya nabalikan, kadahilanan po na medyo tumagal po siya sa ospital. At alam nyo naman po yung mga pasyente natin, pagka nasa ospital ay mahigpit na ipinagbabawal yung pagkukuha natin ng mga camera. Kaya hindi na po namin na-update. Hindi na kami nakapag-video. Pero tuloy-tuloy naman po yung ating pangungumusta, pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan para maabutan natin sila at magabayan natin. At ito na mga kababayan, masaya po akong ibalita sa inyo na si Hazel po ay natapos na ang kanyang operasyon at nasa bahay na. Kaya naman, malugod ko pong ipapasilip sa inyo, kumustahin din natin siya para makita rin ng ating mga mababait na mga sponsor. Tara, samahan niyo ako mga kababayan. Hazel, kumusta ka? Okay ka lang? Kumusta na pakiramdam mo ngayon? Okay. Ay, so nakang-smile na. Salamat sa Panginoon, no? Laban lang. Dapat na binibihisan nyo siya ng maayos, no? Sana, tawag nito, wag nyo siyang pababayaan pa. Kasi nalagpasan na niya eh. Alam niyo po yung kailangan ni Hazel ngayon? Yung full support po ng magulang talaga. 100% support ninyo po. Para tumaba naman po siya. Paglabas niya ng operasyon, sabi niya, gusto kong makita si Daddy Frankie, sabi niya eh. Sinabi niya. Opo. Ba't gusto mong makita si Daddy Frankie? God is good. No? Basta wag kang bibitaw kay God, lagi kang magpe-pray. Kahit hindi ka nakakapagsalita, sa isip mo lang naririnig ni God, ha? Lagi kang makipag-ugnayan kay God. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Kala namin kasi nung pagtapos ng operasyon niya, sir, pinagbuka agad sa ICU to eh. Opo, bakit daw? Nahihina. Akala nyo Namin mawawala na siya. Akala nyo mamamatay na siya. Wag tayong susuko, no? Ganda na ni Hazel. Nakangiti na siya. Anong masasabi mo ngayon, Nay, na naka-recover na si Hazel? Napasalamat po ako. Kasi akala ng doktor, sabi nila sa amin nung bago operaan, pag mawawala siya. Sabi sa amin. Sabi ng doktor, ihanda niyo yung sarili niyo baka pag operasyon niya, hindi niya kaya. Mawawala sa kama, sabi niya nun. Kaya makukuma to, sabi niya nun ng doktor. Sana huwag naman sana, sabi niya nun. Tapos nung opera na siya, nangina siya kay pinagdo sa ICU. Opo. Kasi maraming nawalang dugo sa kanya eh. 20 na bag ang sinalita kanya. 20 bag. Opo. Tapos kulang pa, tumago pa kami. Kasi parang nung binuksan, parang gripo eh. Parang gripo yung dugo. Oo. Kaya yun. Nagsitakbuhan yung mga nurse, kala namin nawawala na siya. Umiyak si Hazel. Ha? Pero okay na ngayon. Ang lakasan mo na lang ang loob mo. Paano ang pagkain niya ngayon, Nay?
Daan-daan po siya dito. Dito pa rin, sa host pa rin. Okay. Kasi sabi ng doktor, pagka sanay nyo na siyang kumain dito sa ano. Opo. Pero, Pag gumaling na yung sugat, pag naghilom na yung opera, yung tahi, no? pero nung nandun pa kami sa ospital, tinaray niyang dito, tinakpan niyan para sa ilong na siya huminga. Mm-mm. Kasi pag check up niya daw, pag tatanggalin na, Oo. pag kaya na niyang huminga sa Oh, ilong. opo, Unti-unti lang yan. Opo. Kailan ang balik nyo po? sa 19 po. Sa 19. So yon mga kababayan, mga kabarangay, sa mga bago pa lang po sa aking channel, sa mga hindi nakakilala kay Hazel, siya po yung natagpuan natin dito sa bahay na ito. Nung una nating nakita ay talagang marami ang naawa. Lalong-lalo na po ang inyong lingkod mga kababayan. Sadyang naawa ako kay Hazel sa kanyang sitwasyon. Kaya naman nung una, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero ang naisip ko lang ay manawagan din sa ating mga kababayan para humingi ng tulong dahil nung nakausap ko po ang kanyang lola, ang kanyang tatay, ay talagang walang-wala sila. Yun ang rason kung bakit napabayaan yung kanyang ngipin hanggang sa lumaki, hanggang sa nagkaroon na ng hindi magandang nangyari. Pero dahil sa ating panawagan mga kababayan, sa tulong ninyo, eto si Hazel ngayon, naoperahan na. Nakangiti na siya sa tulong ng Panginoon. At nawa po mga kababayan, hindi po tayo magsawa, sumuporta, tumulong kay Hazel para tuloy-tuloy. Dahil bagamat sinabi ng tatay at nanay na tapos na operasyon, pero tuloy pa rin po ang gamutan at babalik pa sila this coming January 19. No? Ililipat na yung paghinga niya sa ilong, tatakpan na yung butas sa leeg. Mga karaos yan, malapit na. Hindi kong ganun. O yan nyo kasi baka mamaya hindi namin kasi meron kami na-opera na ganyan. Kung hindi makukumatos baka biglang mawala sa kama. Sabi nga gano'n. Paano mawala sa kama? Yung mawala mamatay daw. Mm. Huwag naman sana dok, gawin yung paraan. Sabi ko gano'n. Mm-mm. Kaya yun o. Kasi pinasok namin sa operasyon to, sir, alas 8 ng umaga. Tapos gabi na siya nilabas sa tapos sabing ganun, di nagsitakbuhan yung mga nurse, akala namin anong nangyari, pinasok ng kagad sa ICU. Tapos nung tinawag kami, wala na siya, parang wala na siya. Wala na siya? Yung nakapikit na yung mata niya. Sabi ko ganun, laban ka anak, kinakausap ko siya, laban ka anak, huwag kang susuko. Maraming nagmamahal sa'yo. Sabi ko ganun. Tapos nung sabi ng doktor, baka gusto niyo tubuhan, hindi dok. Kasi bata pa yung anak ko. Yung, ang ginawa nila yung parang may siyang parang aparato lang nilagay sa kanya. Tapos nung mga ilang oras, saka yung mata niya, umilat yung mata niya. God is good talaga, no, Hazel? Ayan, nakangiti na, konting tiis na lang. Pag nailipat na yung paghinga mo sa ilong, tapos mga ilang araw na lang, may gamot naman, no? Tapos yung naibulat niya yung mata niya, mga after sabi niya, inano niya sa sabi niya gano'n, sige, sabi mo yung sinulat ko yung sinasabi niya, gusto kong makita si Daddy Frankie. Gusto mo makita? Ba't gusto mo makita si Daddy Frankie? Tapos kinausap ng nurse, gusto kong mag-asalamat sa kanila, sabi niya, na naiiyak siya. Oo, umiyak ka. Kung may pasasalamatan kang unang-una, si God, ha? Yes! Very good. Nakaiyak naman. Huwag mo kaming isipin. Kami, ako, instrumento lang ng Panginoon. Ha? Si God lang, walang iba. Siya po yung tumatawag Na? sa cellphone. Ikaw tumatawag sa amin. Nasa ICU sa hindi Pasensya ka kami na ha. lumapit. Busy kami. Kasi may oras ng tawag sa amin para Oo. kami lumapit. Sayang hindi pa siya mga pagsalita mga kababayan, pero naiiyak ako. Dahil nalabanan niya po. Walang imposible talaga kay God. Wala
namin mawawala na yung anak namin. Walang imposible kay God pag lumapit talaga tayo. Kaya masaya ako. Kayo po yung unang sinanap niya sa amin eh. Ako Asawa talaga. ko, Kayo po. Masaya ako. Napaiyak kami mag-asawa kasi hinahanap niya eh. Bakit si Daddy Frankie nahanap mo? Eh? Tinuturo niya yung number ng cellphone sa amin. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi kami madalas makapunta sa ospital, kahit hindi ka namin napuntahan, hindi ka nawala sa listahan namin. Bawal lang kasi ang mga vlogger sa ospital, hindi kami basta-basta makakapasok. Pero hindi ka nawala. Kahit sa paglabas niya ng ICU, kahit pa na binabanggit niya, tinuturo yung number ng cellphone. Oo. Huwag kang mag-alala. Andito kami. Loobin ng Panginoon na makarecover ka. Matutulungan ka pa ng Team Daddy Frankie, ha? Ay, nung umuwi kami ng gabi, hindi pa siya, kagigising lang niya, tumatawag na siya eh. Nga ganyang nagising, tumatawag po siya sa number na yun. So ngayon malakas naman na siya. Opo. Okay na. Anong oras kami umuwi dito kasi tagal namin yung ambulansya. Makakabalik ka na. Mga ilang buwan na lang, makakabalik ka na sa pag-aaral mo, ano? Mamumuhay ka na ng normal. Sa daan, dikit-dikit lang, ha? Parang hayaan mo lang. Para hindi ka magka-infection. May sinulat to eh, naiwan doon sa ospital para sa inyo, naiwan. Sayang. Ano, Pwede mo na lang isulat ulit pagbalik ko. Pagbalik ko, mababasa ko ulit, ha? Sige, pagbalik ko, magsulat ka na lang, pagbalik ko, babasahin ko. Anong mga kinakain niya na eh? mga ano pa, yung gatas lang daw. Gatas lang muna. Anong gatas niya? Kasi wala, kahit blender, kaso wala kami ilaw eh. Tinanggal na yung pinagsasaksakan namin dyan. Simula nung bumalik kami doon sa ospital. Wala na kayong ilaw. Opo, So milk na lang. opo. Paano yun? May gusto niyang mag-blender. Kaya yun ang problema namin kasi pag nagbarado dito, sinasaksyon namin. Kaya yun ang natatakot kami kasi wala kami ilaw. Hindi, may awa ang Diyos. Lalakas na yung resistensya na pwede na siyang huminga sa ilong, no? Think positive lang tayo. Yung hiling ko lang tayo ay full support tayo. Focus tayo sa kanya. Asan na po yung lola? Ayan po. Saan? Lola, halika Lola. Kumusta ka na? Gusto din po. Upo ka Lola. Lola, upo ka po. Ano ngayon ang masasabi mo? Naka-okay na si Hazel? Nagpapasalamat po ako sa inyo tsaka sa mga kasama niyo po. Tsaka sa mga tumulong po kay Hazel. Marami pong salamat sa kanilang lahat. At si Hazel po, naalis na yung sa bibig niya. Ayan na, nakaka-recover na po siya ng konti. Kaya malaking pasasalamat ko po sa lahat-lahat at tumulong po talaga sa kanya. Kasi siya lang po talagang ano namin. Sabi ko sa Lord, tulungan mo na naman po kami kasi hindi pa po siya nakakano, Daddy Frankie. Kailangan pa po namin yung ano niya. Hindi pa siya? Hindi pa po siya magaling masyado. Kailangan po na naman namin yung ano. Pambili niya po ng antibiotic, gatas. Sabi ko, sana naman po tayo. Naikot ko na po lahat ito. Doon sa amin, umingi po ako ng 5, 10. Pambili lang po niya ng gatas. Nandun po kami sa ano kasi kulang po na yung ano po namin. Nangingi ka, nanlilimos ka na eh. Opo. Taglima-lima. Opo, dati Frankie, naglimos na po talaga ako. Naikot ko na po lahat yung mga ano, tiga rito sa amin. Sabi ko, naku, sana naman. Tuloy-tuloy na yung paggaling ng apo ko. Kaya, marami salamat po talaga sa mga ano, nagtumulong sa amin at naalis na po yung nasa bibig. Huwag mawala ng pag-asa na eh. No? Sabi ko, kung wala si Daddy Frankie, talagang hindi pa namin mapapa-operahan po yung apo ko. Salamat po dyan sa binigay ng mga tulong na nagsusuporta kay Daddy Frankie. Kung wala po sila, baka hindi pa po napaano yung apo ko, natanggalin sa bibig niya. Kaya thank you Lord. Thank you po sa Lord at si Daddy Frankie po ang nag-ano sa amin dito. Yan. Na nagbigay ng tulong. Naging ano lang kami na ha, naging kasangkapan lang po kami, no? Sigad lang po yan at syempre sa ating mga sponsor. Kaya Pero wag kang mag-alala Nay. Ito, nasimulan naman na natin. Gaya ng sinabi ni
nanay, mga kababayan, kasi nung unang nagpunta kami dito, ay humingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Kaya yun ang rason, yun ang dahilan bakit naoperahan na si Hazel. Opo. Pero gaya ng ating sinabi, dahil nandyan yung ating mga sponsor, ating mga subscribers na mababait, ay tuloy-tuloy pa rin po tayong tutulong. Opo. Nay, sabi mo, humihingi ka sa mga dito, Karatig Bayan. Hingi ka 5,500. Opo. Magkano naman nahingi mo? Nakahingi lang po ako ng 1,000, pinadala ko na po doon sa kanila, pinabili nila ng gamot at saka antibiotic. Kagabi lang po sila sa umuwi. Ilang po siya nasa ICU, may 1 linggo po. Nay, bibigyan pa kita ulit ng isang pagkakataon. Humingi tayo ulit sa ating mga kababayan, no? Sige, Nay, manawagan ka po para matulungan si Hazel. Okay po. Yung nagsusuporta po kay Daddy Frankie, parang awa nyo na po. Sana tuloy-tuloy po ang paggaling ng apo ko. Kung tumutok-tok na naman po ako sa inyo, kahit konti na naman po na tulong na ibigay nyo kay Hazel para tuloy-tuloy po ang paggaling niya. Kaya nandito na naman po ako, kumakatok sa inyo, yung mga sumusuporta kay Daddy Frankie. Tulungan nyo na naman po kami, kahit konti na naman po para si Hazel. Patuloy pong gumaling sa sakit Ano pa niya. ba yung mga bibilihin niya, Nay? Antibiotic po, tsaka yung niya, para sa yung, para hindi po umano yung sugat niya. Vitamin. Opo, Daddy Frankie. Sige, pahiram yung libro ko. Ayan. Masaya ako na si Hazel is nakakangiti na siya. Nakaka-smile na po siya. No? Po? Nasa ICU siya. Oh. Kasi pinapanood niya yung mga niyo doon. Pinapanood niya yung mga... Lagi. Ayan. So, Nay, dahil sa iyong panawagan sa ating mga kababayan, at dahil sa suporta ng ating mga kababayan mabubuti, may mabubuting kalooban, yung last na panawagan ko sa kanila, may mga natanggap pa kami through GCash para kay Hazel, at masaya ako na nakakangiti na si Hazel Opo. para yung mga padala sa kanya ay matanggap ni Hazel mismo. So babasahin ko yung mga tao na nagpadala, Nay. From Merna Pascua, nagpadala po siya ng 510. Salvacion Lopez, may padala po ng 200 pesos. Kay Lorenzo Manalo ng Israel, nagpadala po siya ng 1,500. RS Sotelo ng Washington, USA, nagpadala po ng 2,020 pesos. Kay Rubilita Isla, nagpadala po siya ng 500 pesos. From Habibi, 1,300. Lazarus Mamat Sios, ayan, 8,310. At kay Anonymous Sender, hindi po siya nagpakilala, nagpadala po siya ng 4,000. Good Samaritan, nagpadala rin siya ng 5,000 pesos. Mga kababayan, kung mapapansin nyo, may mga anonymous, tapos may mga Good Samaritan. Yan po yung mga taong hindi sila nagpapabanggit, pero ito yung mga ginagamit nilang code name para malaman nila or ma-notify nila na yung mga pinadala nila through GCash para sa ating mga beneficiary ay mababanggit pa rin namin. Yun po yung pamamaraan ng Team Daddy Frankie, mga kababayan, to be transparency na lahat po na ipinapadala ninyo or mga gusto nyong ipadaan sa Team Daddy Frankie, ipaabot sa mga sponsor ay makakarating. So, Nay, ang dumating na pera is 23,340, Lola. Hindi ka na problema sa vitamins. Opo, Daddy Frankie, marami pong salamat. Nagbigay pa po yung mga tumulong kay Hazel para po tuloy-tuloy po ang panggaling niya. Yun lang pong inaano ko po sa kanya. Kasi po, wala na po talaga kami mahingian. Humihingi na po ako ng 5 piso, 5 tsaka 10 piso po sa mga kapitbahay po namin dyan sa para may bili lang po siya ng antibiotic tsaka gatas po, Daddy Frankie, talaga. Opo.
hindi na po ako nakakatrabaho ngayon kasi nakatutok po ako sa kanya. Hindi ako nakakapaglaba. Mabuti na eh. Wala po ako may bigay po sa kanya. Kaya umiikot na lang po ako para makakuha lang po kami. Pero Lola, hindi naman nasayang yung pagtsatsaga mo, nakaraos na awa ng Diyos. Opo, Daddy Frankie. Kaya malaki pong pagsasalamat ko sa mga nagbigay, nagsuporta kay Daddy Frankie at si Hazel po. Natanggal na niya sa bibig niya. Ang laki, ang haba po talaga ang pag-ano ng apo ko. Paghihirap. Paghihirap po talaga. Kaya kumakatok po na naman ako. Kahit konti-konti na naman po, Daddy Frankie, para po masuportan si Hazel sa gamot niya lang po talaga, Daddy Frankie. Pero yung binigay po ng mga malaking tulong na po ngayon din yan po para makabili siya ng antibiotic. Okay, Hazel, malakas-lakas naman na resistensya mo. Kaya mo na. Laban lang ha. Kamay mo ba? Bigay ko sa'yo tong pera ha. Talagang ano po 1, siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Para gumana 12, si Isi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,340 pesos. Galing po yan sa ating mga sponsor, ha? Pambili yan ng gamot mo, kung anong mga kakailangan mo. Ha? Opo, Daddy Frankie. Nay, gusto ko bilhan niyo po siya ng maayos-ayos na damit. Sa akin naman manggagaling ang pambili ng damit. Magbibigay pa ako ulit ng 5,000. Yung 5,000 na to, ibibili ng damit niya po. Para pag dinala nyo naman siya sa ospital, maayos-ayos. Etong binigay ng sponsor, pambili po yan ng pagkain niya, vitamins niya, gamot niya. Huwag po sana kayong magagalit. Mahalin natin sila. 1, 2, 3, 4, 5,000 galing kay Daddy Fry. Iyan ay ibibili ng damit, ha? Maraming salamat po. Hindi dahil sa inyo hindi maoperan yung anak ko. Kahit talagang inaanak niya, paglabas niya ng ICU. Kala ko ano yung sinasabi niya. Mama, gusto ko makita si Daddy Frank. Sabi niya. Tapos bigla umano naman yung mata niya, bumalik sa dati. Sabi ko, huwag ka makalala, makikita mo si Daddy Frankie paglabas mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Laban ko ang anak. Opo. Kasi nakatiri yung mata niya, yabang nasa ICU sabi niya. Masaya si Hazel. Okay, naintindihan ko, ha? Babalik pa kami dito. May awa ang Diyos. Alam ko marami pa tayong mga kababayan na may mabubuting kalooban. Alam ko may tutulong pa sa'yo. Hindi ka pababayaan ni God. Alagaan mo lang sarili mo, huwag kang magpuyat para mas mabilis kang gumaling. Alam ko hindi ka rin pababayaan ng iyong nanay, ng iyong lola, ng iyong tatay. Marami nagmamahal sa'yo. Higit sa lahat si God. No? Marami pang pwedeng mangyari. Tataba ka? Sana nga po. Yes. Sana bigyan po kayo ng lakas ng katawan tsaka makasama nyo po para makatulong pa po kayo sa mga kagaya po namin mahirap. Lang panginihiling ko po sa Diyos na sana po sili patuloy po siyang gumaling na po talaga. Gagaling yan na, Lola. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Basta ano lang, Laban lang. tiwala lang, no? Sa kanya. So yun mga kababayan, bago matapos ang bidyong ito, syempre sasamantalahin ko magpasalamat talaga ng lubos sa lahat po na nagpadala through GCash, lalong-lalo na yung mga nauna, kasi hindi ko na matandaan yung mga binigay natin. May 70,000 na tayong pinadala, may 40,000, and then ngayon 23,340. So yung mga nakalista ngayon, uulitin ko po para mapasalamatan natin sila ng lubos. Para Ma'am Merna Pascua, Salvacion Lopez, Lorenzo Manalo ng Israel, R.S. Sotelo, Washington, USA, Rubilita Isla, kay Habibi, Lazaros Mamatsios, Anonymous Sender, at saka kay Good Samaritan. Maraming salamat po. Ipagpaumanhin yung mga kababayan kung alam ko nagtataka kayo na hindi namin agad-agad nabanggit ang mga pangalan ninyo.
may mga reason at may mga dahilan. Pero kung nakikita nyo po itong listahan na to, basta dumating po sa aming email, dumating po sa GCash namin, na-notify namin, matik po yan, nakalista po yan talaga lahat mga kababayan. Bawat beneficiary, nakasulat po ang pangalan at kung para kanino yun yung ibinibigay. Nangyari lang mga kababayan, may mga factor talaga na hindi pa namin napupuntahan agad. Gaya po sa 5,000 na para kay Celso, talagang napakalayo at hindi pa kami nagagawi doon. Kumbaga, isa rin na reason mga kababayan, minsan hindi namin mapukusan mabalikan dahil may mga rason, especially minsan sa kanilang pamilya. Pero yung mga pinapadala ninyo mga kababayan, sadyang nakalista at ibibigay namin. Hindi lang po namin talaga mapagsabay-sabay. Pero sa ngayon, ito na ibigay na natin. Kaya salamat po. Kayo ang rason mga kababayan kung bakit patuloy ang Team Daddy Frankie nakakatulong, nakakagabay. Kaya maraming salamat. Saludo po ako sa inyong lahat. Nay, anong masasabi mo sa mga nagpadala sa araw na ito? Di po ako magsasawang papasalamat po sa mga tumutulong kay Daddy Frankie. Tsaka yung mga nagbigay po sa amin ng mga tulong. Maraming pong salamat talaga sa kanilang lahat. At yung apo ko po na tanggal na nasa bibig niya. Kasi kay Daddy Frankie, nagpapasalamat din po kami. Kung wala po siya, wala. Talagang hindi po namin alam kung ano mangyayari kay Isil. Malaking bagay po yung binigay nila sa amin nung pumunta sila dito. Okay. Yung po ang pina-opera namin. Yun ang pinanggamit nyo talaga. Pinagamit po namin talaga yung Daddy Salamat, Frankie. Lola. Kaya nabuksan po yung bibig niya kasi mabigat na talaga. Kaya pasensya na rin kayo sa amin, Lola. Kung Kaya- nagpapaalala ako sa inyo noon. Opo, Dahil Daddy gusto ko Frankie, talaga alam ko na. maoperahan siya. Opo, kasi ayaw po talaga kami admitin Daddy Frankie nung pumunta kami. Kahit anong iyak ko po talaga hindi po pwede. Kasi walang Opo, pera. Hindi po sa ganun. Ayaw po talaga nila pa-admitin si Isel kasi may ano daw po araw, may buwan na a-admitin siya. Kasi baka po daw dagdagan pa yung sakit niya doon kaya ayaw po kami talaga po. Pero okay na yun, Lola. Opo. Ang mahalaga ay tapos na. Opo. Move on na po tayo. Lola, kasama po sa buhay yung mga usapin, yung mga pangyayari. Opo. Ang importante, inilaban natin, di ba? Opo. At eto na. Kaya- Kumbaga, kung ano yung meron ngayon na problema, yun na lang. So sa ngayon, Lola, hindi na ako masyado magtatagal. Opo. Ang gusto ko po, bili kayong gagamitin niya, may pera na, kung ano yung pangailangan. Nay, yung damit niya, asahan ko po sana, pagbalik niya, sana lalo nang maganda si ano. No, Hazel? Na? Ganda-ganda ng bata. Oh. Mga kababayan, abangan nyo po. Konting tiis na lang, konting panahon na lang. Makakapagsalita na si Hazel. Mula nung nakita natin, na-discover natin si Hazel, hindi talaga yan nagsasalita gawa ng kanyang sakit. Pero ayon sa nanay, pag natakpan na yun sa liig niya, Wala is na. makakapagsalita na siya. Loobin nawa ng Panginoon. Maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan, mabuhay po tayo na. Love you all po.